Update sa Bagyong Neneng at Habagat ating aalamin kasama si Sir Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. Sir Chris, magandang tanghali po at salamat po sa inyong pagpapaunlak. Welcome sa bagong PBS. Magandang tanghali din po sa kanila at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Sir, una po sa lahat, ano po ang pinakabagong status nitong Tropical Depression Neneng? Nasaan na po ang sentro nito? Gaano po kalakas at ano po ang kasalukuyang direksyon at bilis ng pagkilos nito? Sa ngayon po itong bagyong si Neneng ay nasa karagatang Pasipiko pa rin, no? Sa layong 530 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Tropical Depression category pa rin ito. Ang lakas ng hangin umabot hanggang 55 kilometers per hour at 70 kilometers per hour naman yung gustiness at kumikilos sa direksyong northwest sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Malayo pa ito sa kalupaan ng ating bansa at wala pa naman po nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Nako Sir Chris, sa inyong monitoring, posible bang mag-landfall si Neneng at palakasin nito yung habagat? At gaano po kalaki ang magiging epekto nito sa pag-ulan, particular sa atin dito sa Luzon and Visayas? Well, sa ngayon po, no, ang inaasahan natin ay hindi na ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At posible nga na bukas ng umaga ay tuloy na lumabas ng northern boundary ng PAR or Philippine Air Responsibility. Subalit, patuloy nga ito pinalalakas yung habagat. At ito po yung nagdudulot ng pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa mga ilang lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon, simula pa ng mga nagdaang araw. Okay, kung patuloy po na palalakasin ni Neneng ang ito nga pong habagat, hatakin niya, aling mga lugar po yung posibleng maapektuhan ito? May posibilidad po ba ng panibagong malalakas at matagal na pag-ulan dito sa Metro Manila, Central Luzon at Cordillera at maging sa western sections po ng Luzon? Well, unang-una, yung mga lugar na posibleng umabot ng mula 100 to 200 millimeters of rainfall over the next 24 hours, nandyan nga yung lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, ganun din itong Occidental Mindoro, no? At 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa Metro Manila at sa mga ilang pang bahagi ng Northern and Central Luzon at maging dito sa may bandang Occidental Mindoro. That is within the next 24 hours. So dapat antabay pa rin yung mga kababayan natin, maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya pala galit na galit yung ulan kagabi, no? Pero Sir Chris, maaari niyo bang ipaliwanag yung naging ulan noong Lunes? And actually, the whole week, no? Yes. Na umabot sa mahigit kumulang 200 millimeters ang katumbas na 5 oras na pag-ulan. Bakit po ganun kalakas noong Lunes? Well, ang nangyari po kasi no, na alam naman natin na kasagsagan ng habagat or southwest monsoon sa mga buwan ng June to September. At nataon na meron nga mga sama ng panahon na patuloy na nagpapaibayan ng habagat. And it so happened na nung Lunes, yung binagsak na dami ng pag-ulan, around more than 200 millimeters of rain over a very few span of hours, ay halos kalahati na nung monthly normal ng Science Garden, Quezon City. Yun yung naging dahilan kung bakit nakaranas po ng talagang malawakang pagbasa na kararaming bahagi ng Metro Manila during that time. Okay. Sir, can we make some comparisons para po mas maintindihan ng ating mga kababayan? Ano po ba ibig sabihin pagka 50 to 100 millimeters rainfall, 100 to 200 millimeters, yung pagkakaiba po nila at gaano po ka-critical ito? Well, in terms of rainfall classification kasi, pag sinabi natin na, for example, ulanin ng Metro Manila ng 50 to 100 millimeters of rain, ang classification nito is moderate to heavy. Ngayon, kung babahain ba o hindi yung lugar nyo, ay magdedepende pa rin po sa surrounding environment. Maaaring may maganda tayong waterways para madaling mag-subside mga tubig baha, or kung tayo naman located sa mga medyo mababang lugar, for example, the Kamanaba area, na alam naman po natin na minsan may mga ilang areas, high tide lang ay babahain na, then most likely may mga lugar talaga na vulnerable sa mga floodings, sa konting pag-ulan lamang dito sa Metro Manila. Okay. Nabanggit mo, sir, yung 200 millimeter rainfall in just 5 hours, nakatumbas ng kalahating pag-ulan ng isang buwan pag-ulan. Paano paki-elaborate po ng konti pa? For example, base po sa climatological data natin or at least a 30-year period na data, rainfall data dito sa Quezon City, in-average po natin at nakita natin na for the month of August, usually we receive about around 508 millimeters. Okay. Average po yan, no? For the whole month of August. Pero ito nga, yung nangyaring pag-ulan nung Lunes ay umabot po ng 219 millimeters. So that is almost more than or almost half nung monthly average for the month of August alone. In So just a span talagang of 5 napakadaming pag-ulan ang binagsak nung Lunes lamang. Opo. Halos napakalahati niyan is supposed to be normal na matatanggap ng Quezon City for the month of August. Okay. Pero to be fair, no, kahit nag-flash floods noon, medyo mabilis din nag-subside. Yes. So, maganda rin yung nakikita natin na there's an improvement. Yes. Pero Sir Chris, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung inaasahan natin na weather conditions sa susunod na 24 to 72 hours? Naku, marami-rami pa ba? At kailan posibleng pinakamalakas ang epekto ng habagat?
Well, asahan nga natin, no, dahil meron pa rin tayong binabantayang sama ng panahon, itong bagyong sineneng na patuloy nagpapaibayan ng habagat, asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dito nga sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kasama rin na rin po ang Metro Manila over the next 24 to 48 hours. May mga pag-ulan pa rin tayo inaasahan. Kaya yung mga kababayan natin dapat magantabay, hindi lamang update natin sa bagyo, kundi maging yung weather advisory at saka yung mga possible rainfall warning na ipapalabas ng Pag-asa. Okay. Sir, ito po medyo marami rin nalilito dito. Sa haba po ng serye ng mga weather disturbance ngayon, masasabi pa din po ba na may El Nino, nasa El Nino pa rin tayo, o hanggang sa pagtatapos ng taon, o posibleng may La Nina papasok sa taong ito? Nung nagsimula po tayo mag-monitor at nakita natin na may signs na ongoing El Nino sa karagatang Pasipiko, not necessarily agad-agad yung magiging epekto nito sa ating bansa. Okay. So, tinorcast natin na for the month of August, may mga lugar talaga na posibleng makaranas ng more than the normal average rainfall. At yung ina-anticipate po natin na epekto ng El Nino in terms of konting paulan, ay posible during the last quarter of this year hanggang sa first quarter of the next year. Yun yung nakikita nating scenario. But for the month of August, talagang, yun nga, may mga lugar po tayong inaasahan na marami pa rin ang pag-ulan. Not necessarily pag minamonitor tayong El Nino, ay biglang tagtiyot, bigla na wala tayong pag-ulan. Kumbaga parang may lag pa rin po, lag effect, bago natin actual na maramdaman. And that is, our projection is possibly the remaining third quarter of the current year, and then the last quarter, and then up to the first quarter of next year po. Yun talagang masasabi natin na below normal ang rainfall na matatanggap ng mga ilang lugar sa ating bansa. Nako, bukod kay Neneng B o Neneng Bagyo, may iba pa ba tayong low pressure area na minomonitor sa Pag-asa? Ngayon bukod nga ako kay Neneng. Meron po actually, may dalawa pa tayong tropical depression na binabantayan. No? Unahin natin itong tropical depression dito sa may bandang 805 kilometers west ng extreme northern Luzon. Ito po ay nasa West Philippine Sea at so far ay hindi natin nasa ang papasok ng PAR. However, together with the bagyong Neneng, ito yung nagpapaibayan ng habagat. That is why yung talagang continuous sa pag-ulan, asahan natin sa western section. And then the other tropical depression nandito sa karagatang Pasipiko, although napakalayo pa, we're expecting this one to enter the PAR sometime by next week. Okay. Now, sir, ito po mga nabanggit ninyo na binabantayan natin, posible pa rin ba na makaranas tayo nitong katulad yung nangyari na umulan ng 200 millimeters in just 5 hours na halos kumalahati sa normal monthly rainfall? Hindi po natin siyasantabi yung posibilidad na yun. Kasi hanggat may enhancement ang habagat, hanggat nasa habagat season po tayo, asahan po natin, may mga occasional na, may mga pagkakataon, makakaranas tayo ng talagang maraming ibabagsak na pag-ulan. Kaya dapat po yung mga kababayan natin, continuous monitoring ng weather information from Pag-asa, forecast, advisories, and warnings po. Kaya sa mga abangers, abang-abang lang ha. Paalala niyo po, sir, sa ating mga kababayan na posible maapektuhan ng Bagyo Neneng at ng mga minomonitor pa nating ibang weather systems or disturbances. Well, sa ngayon nga po ay bagamat hindi naman inaasahan direktang maglalandfall ang bagyong si Neneng at yung isang bagyo dito sa over the West Philippine Sea ay pinapayan po natin continuous monitoring po tayo sapagkat itong dalawang sama ng panahon ay patuloy na magpapaibayan ng habagat na siya naman magdudulot ng mga pag-ulan nga sa nakararaming bahagi ng Luzon, in particular sa mga lalawigan sa western section. At maging handa po tayo, gamitin ang tamang impormasyon sa tamang panahon, makinig sa proper authority in terms of disaster preparedness and mitigation, and as much as possible, kung mag-share po tayo ng news sa ating mga social media account, siguraduhin po natin na galing sa authoritative source yung information na isi-share po natin. Isa sa mga binabantayan natin yan sa CICC, yung mga fake news, misinformation, disinformation with regards to yung mga bagyong yan, yung kung saan ba. Kasi kailangan paalalan sa mga kababayan na nakakasira rin yan sa response ng government. Yes. Instead, yung resources natin, talagang tinutuon natin doon sa mga apektadong lugar, nadadivert because of misinformation. Kaya maraming salamat ho sa inyong oras. Sir Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Sir Chris.